10 taon na ang nakakaraan, isang lalaki namatay sa ika-4 na palapag, nag-iisa, ilang araw bago nahanap. 2 buwan na ako sa London nang magsimula ang lahat. Nurse ako. Nag-apply ako sa isang hospital sa East London, NHS, malaking hospital, maraming Pilipino ang nagtatrabaho doon. Madali ang adjustment, maayos ang trabaho, maayos ang lahat. Ang flat ko, maliit, studio type, nasa ika-4 na palapag ng isang lumang gusali sa Whitechapel. Affordable para sa London standards, malinis, may heater. Iyon lang ang kailangan ko. Mag-isa ako, malayo sa pamilya. Normal na pakiramdam yun. Lahat ng OFW ay dumaan doon. Sasanayin mo lang ang sarili mo. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko sa simula. Pero, 3 buwan, nagising ako ng 2:00 ng madaling araw. Walang dahilan, hindi bangungot. Nagising lang. Matagal akong nakahiga, tinitingnan ng kisame. Tahimik ang gusali, yung uri ng katahimikan na parang may kakaiba. Mabigat, tapos napansin ko ang amoy. Pabango, pamilyar, yung matamis na pabango. Pabango ng nanay ko. Isang ordinaryo na pabango, yung mura, yung nabibili lang sa palengke, yung laging nasa dresser niya. Hindi ito sikat na brand, hindi mo mahahanap sa London, pero nandoon ang amoy. Sa aking flat, sa hating gabi, tumingin ako sa paligid. Wala. Mag-isa ako. Nag-text ako sa nanay ko. 2:00 ng umaga sa London, 10:00 ng umaga sa Pilipinas. Ma, okay ka lang? Nag-reply siya agad. Oo naman anak, bakit? Wala akong sinagot. Natulog na lang ako. Ika-4 na buwan. Nagsimula akong mapansin ng lalaki. Hindi ka agad. Maliit lang na bagay sa simula. Sa elevator, paminsan-minsan may lalaking nakasakay kapag bumubukas ang pinto sa aking palapag. Payat, matangkad, nakasuot lagi ng madilim na damit. Hindi kami nagkakausap. Pero isang araw, nandoon siya sa elevator, nakatayo sa likod. Lumingon ako sa kanya ng bahagya. Ngumiti lang siya. Mabilis, tahimik. Nang dumating kami sa ground floor at bumukas ang pinto, lumabas ako. Tumingin ako sa likod para makita kung saan siya pupunta. Wala siya sa elevator. Bukas pa rin ang pinto. Pero wala siya. Parang naglahong, parang bula. Naghanap ako ng ibang exit. Wala. Iisang pinto lang sa elevator. At hindi pa ito bumukas mula nang sumakay kami hanggang sa ground floor. Sinabi ko sa kasamahan ko sa hospital, si Ate Maribel, 10 taon na sa London. Yung gusali mo, sabi niya. Matagal na yun. Victorian era pa yun. Siguro 1800s. May kwento ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Lahat ng lumang gusali sa Whitechapel ay may kwento. Hindi na siya nagdagdag pa. Nang umuwi na ako, naghanap ako sa internet. Ang address ng aking gusali, Whitechapel, Victorian era. Nahanap ko ang isang lumang article, local newspaper, nakadate ng 10 taon na ang nakakaraan. Isang lalaki, namatay sa ika-4 na palapag, nag-iisa, ilang araw bago nahanap, payat, matangkad, palaging dark clothing. Ika-4 na palapag, yung palapag ko. Sinubukan kong huwag pansinin, trabaho, kain, tulog ulit. Ganoon ang ginawa ko ng 2 linggo. Huwag mag-isip, huwag maghahanap ng kahulugan sa mga bagay na malamang ay walang kahulugan. Pero isang gabi, pagkatapos ng night shift, pagod na pagod ako. Dumating ako sa flat ko ng 2:00 ng umaga. Nakabukas ang ilaw ng sala ko. Sigurado akong pinatay ko bago umalis. Lagi ko itong ginagawa. OC ako. Palagi kong chinecheck ang ilaw bago lumabas. Nakatayo ako sa harap ng pinto ko. Hawak ang susi ko. Hindi pa bumubukas. May naririnig akong tunog mula sa loob. Mahinang tunog. Parang may nagbabasa ng malakas. Mabulong. Hindi malinaw ang salita. Paulit-ulit.
Matagal akong nakatayo sa labas. Tapos, tumigil ang tunog. Binuksan ko ang pinto. Wala. Flat ko lang. Maayos. Malinis. Ilaw nakabukas. Pero sa mesa ko, ang aking notebook. Bukas. Nakalatag. Hindi ko ito iniwang bukas. Sigurado ako. At sa pahina, may nakasulat. Sulat kamay ko. Alam ko ang aking sulat. Pero hindi ko ito isinulat. Isang pangungusap lang. Huwag kang umuwi. Tinawagan ko agad si Ate Maribel. 2:30 ng umaga. Sagutin man niya o hindi. Sinagot niya. Kinuwento ko ang lahat. Ang notebook, ang sulat, ang lalaki sa elevator, ang amoy ng pabango ng nanay ko. Matagal siyang tahimik pagkatapos. Jeffrey, mahinhin ang boses niya. Kailan ka huling natulog ng maayos? Natigil ako. Kailan ka huling kumain ng tama? Kailan ka huling lumabas ng flat mo na hindi tungkol sa trabaho? Hindi ko nasagot. Night shift ka. Mag-isa ka. Malayo sa pamilya. 3 buwan ka ng ganyan. Huminga siya. Ang isip ng tao, kapag pagod na pagod, kapag nag-iisa, gumagawa ng mga bagay. Nakakakita ng mga bagay. Nakakarinig. Nag-iisip ako. Malinaw na malinaw pa rin sa aking isip ang sulat sa notebook. Ang amoy ng pabango. Pero yung sulat, ikaw ang sumulat nun, Jeffrey. Baka hindi mo lang naalala. Malamang sleepwalking ka. Matagal akong hindi nagsalita. Siguro nga, sabi ko. Baka tama ka, Ate Maribel. Kinabukasan, nag-file ako ng leave. 1 linggo. Natulog, kumain, lumabas. Tumawag sa nanay ko araw-araw. Unti-unting nawala ang mga kakaibang bagay. Wala nang lalaki sa elevator. Wala nang amoy ng pabango. Wala nang bukas na ilaw. Sabi ko sa sarili ko, tama si Ate Maribel. Pagod lang ako. Imahinasyon lang. Hanggang sa araw na umuwi na ako sa Pilipinas para magbakasyon. 3 buwan pagkatapos ng lahat ng iyon. Nang makita ko ang nanay ko sa airport, niyakap ko siya ng mahigpit. Matagal. Nang hinahawi ko na siya para makita ang kanyang mukha, napansin ko ang kanyang pabango. Iba na. Ma, nagpalit ka ng pabango. Tumingin siya sa akin. Oo, yung dati ko kasi naubusan ako. Dito pa sa Pilipinas gawa yon. Hindi na raw sila gumagawa. Matagal na akong naghahanap. Wala na talaga. Kaya nagpalit na lang ako. Napatigil ako. Kailan naubusan? Nag-isip siya. Mga 4 na buwan na yata bago ka pa umalis. Hindi ko na sinabi ito sa nanay ko. Ngumiti lang ako. Niyakap siya ulit. Pero sa isipan ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Kung imahinasyon ko lang ang lahat, paano ko naamoy ang isang bagay na wala na? Hindi ko pa rin nasasagot yun. Hindi ko na rin gustong sagutin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.